Magandang araw, magandang gabi, Pilipinas! Opo, ang ating pag-uusapan ngayon patungkol po dito sa dalawang presidente ng Pilipinas, the former President Rodrigo Roa Duterte at itong kasalukuyan nating presidenteng si PBBM. Kamakailan mga idol at mga kababayan na-interview ito si PBBM ng media patungkol nga po dito kung anong masasabi niya dito sa gentleman's agreement. Lumulutang at mainit-init pang pinag-usapan ngayon dahil nga po dito sinasabi ng former presidential spokesman o spokesperson ni FPPRD, itong si Harry Roque. Patungkol nga po dito, inamin ang gentleman's agreement ni former President Rodrigo Roa Duterte at si Xi Jinping diyan po sa ating West Philippine Sea. At dito nga hindi na nakapagtimpit, medyo nagpahayag ito ng disappointment ang ating Pangulo, si Pangulong Marcos, patungkol nga po dito sa secret agreement or gentleman's agreement ni Digong at ni Xi Jinping. At nga po nasabi ni PBBM po diyan, I am horrified by the idea. Agad naman pong bumuelta at nagpatawag ng press con itong si former President Digong Duterte. At nagsabi din po ng kanyang medyo alam naman natin, medyo sama din po ng loob. At bago riyan, ating pakinggan muna ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos bago ang pahayag naman ni Pangulong Duterte. Well, it turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no documentation, no record. We were not briefed. When I came into office, wala lang nagsabi sa amin na meron ganun usapan. Ganun na lang ang pagdudol. Pangulong Marcos po dito. Secret agreement. Up to now, because from the former administration, iba-iba ang sagot eh. At Xi Jinping. Sabi ng isang opisyal na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. I am horrified by the idea. I am horrified by the idea. Through a secret agreement, the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. There's something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia, and I asked to see him. Makakasakap siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala tayong record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga. Kaya it's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former President Duterte about? We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag nyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Alright? Thank you, sir. Thank you po. Yan po ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Aba, hindi na biro po ito dahil gusto ni Pangulong Marcos na maimbitahan itong ambasador ng China na andito ngayon sa Pilipinas pero kasalukuyan kasing nasa abroad pa, nasa China pa po.
So kailangang maimbestigahan daw po ito at matanong ni Pangulong Bongbong Marcos, ano ba talaga ang tunay na pangyayari. At dito, atin din naman pong pakinggan itong medyo hinaing naman ni Digong patungkol nga po dito sa mga sinasabi po ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. Alam ko wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Putang ina, wala kayong alam lahat. Diyos ko po, ang lutong yan, Digong! Oo. Sinabi ko sa iyo, huwag mong pilitin kaya sa ginawa ng tatay mo. Anak ka ng putang, talagang ginagawa mo na. And you try to redeem the name of Marcos. Do not destroy it for the second time. Ito yung hinanakit naman ni Digong. Targetin talaga kita sa pagkatao. Ako, may paturo-turo pa. Lagda mayo, huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Oh, yan ang pahayag ni Pangulong Duterte, the former President of the Republic of the Philippines. Yan po ang kanyang medyo hinanakit din po sa mga sinasabi niyan. Kasi nga talaga ngayon mga idol at mga kababayan, talagang lumulutang itong balita ngayon. Medyo mainit talaga at medyo tapyas sa dating administrasyon ito. Medyo hindi maganda ang tingin ng mga kababayan po natin dito dahil dito nga po sa Gentleman's Agreement, which is inamin mismo ng China at itong si Harry Roque. Dapat magkaiba ng paniniwala or sinasabi itong dating spokesman ni Digong, presidential spokesman ni Digong at presidential advisor ni Digong, itong si Panilo at si Roque. Dahil itong si Panilo hindi naniniwala na sinasabi po yan or nasabi ni Duterte yan, secret agreement with Xi Jinping. So hindi nga po maganda yan. Gusto nga po nga ni Digong, gustong tatayo itong si Digong ngayon as an opposition dahil ang original opposition, which is yung kakamping ni former Vice President Leni Robredo, is medyo tahimik ngayon sa kasalukuyan dahil para sa karamihan ng kakampings mas mainam na o maigi na maituloy ni Pangulong Marcos itong kanyang administrasyon sa ngayon kaysa mabalik na naman sa pwesto ang mga Duterte. Kayo mga idolo, ano masasabi ninyo patungkol po dito sa secret agreement or gentleman's agreement? Dahil ito nakasalalay po ito ang ating pag-aari diyan po sa West Philippine Sea. Dahil maraming mga Pilipino ay talaga namang hindi magpapasindak dito sa bullying China. Tingnan naman po natin ang ginagawa nga naman at tuloy-tuloy itong China ngayon sa West Philippine Sea. Pero ito lang pala ang maririnig din po natin, itong gentleman's agreement between the former President Digong Duterte and Xi Jinping ng China. Pero ang lumalabas ngayon sa balita mga idolo, bagos tinatanggi ngayon sa kampo ni Digong, ang China na mismo ang umamin na nagkaroon nga ng secret agreement. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, ating mga bayaning OFWs around the globe. Ingat po palagi.